Good morning, good morning. Ang recipe natin ngayon ay pansit bihon. Yan. Magluluto tayo ng pansit bihon. Yan, napainit na natin ang ating kawali. At isunod na natin ng mantika. Yan. Papainitin lang natin. Hinaan muna natin ang apoy para hindi masunog ang ating ginigisa. Okay. At ito na ang ating bawang, sibuyas at celery. Yan, umpisa na natin igisa. Unahin natin ang bawang. Yan, minced garlic, sorry. Minced garlic, sliced onion. Pwede rin kayo gumamit ng white onion. At celery, yan. White onion, red onion, pwede nyo gamitin dyan. Gisa lang natin. Yan. Para hindi masunog ang ating garlic. Dahil mince siya, mabilis siyang masunog. Yan, gigisahin na isang gigisahin. Okay. Hinaan muna natin ng apoy. Yan. At yan na, nagisa na natin ng ating bawang, sibuyas at celery. Ay sunod na natin ng ating pinakuluang chicken breast. Yan, pinakuluan na yan, luto na yan. At igigisa natin para matanggal uli yung lansa. Yan, wala nang kalansa-lansa yan. Dahil pinakuluan na natin at ginisa pa natin. Yan. Okay. Medyo lakasan na natin yung apoy ng konti. Yan, pagkawaluin lang natin. Pwede rin kayo gumamit ng iba-ibang sahog dyan. Pwede rin baboy. Pwede rin atay. Yan. Pwede nyo gamitin yan, mga sahog. Seafoods. Yan. Mas masarap yun, seafoods. Tulad ng shrimp. Yan. At mas masarap yung ano ba tawag nun, yung shell. Anong tawag nun sa shell? Ha? Yung maliliit. Clams ba yun? Yung maliliit? Yung inulam natin dati? Yun. Masarap yun. Masarap yung sahog yun. Yan, isunod na natin ang ating tubig. Yan. Balulutuin natin kalahating pack lang ng pansit. Yan ang tubig natin. 3 cups yan. 3 cups of water. Yan, sakto lang yan. Sa kalahating pack ng ating pansit bihon. Okay, antayin lang natin kumulo bago natin ilagay ang ating pampalasa. Okay, lakasan natin yung apoy para mabilis kumulo. Yan, pwede nyong gayahin sa bahay para hindi na tayo kailangang bumili pa ng ulam sa labas. Yan. O magpa-deliver yan, mas mahal yun. Para mas makatipid tayo, yan, pwede tayo magluto sa bahay. Napakadali lang magluto ng pansit. Ayan na, medyo pakulo na siya. Re-ready na natin ang ating panimpla. Ayan.
unahin muna natin ang tuyo. Yan, serve as 1 ang ating ginamit dyan. 1 tablespoon lang, sakto na yan. Soy sauce, 1 tablespoon of soy sauce. Alright, next natin, paminta. Ang paminta natin konti lang, mga 1/4 teaspoon. Saktong-sakto lang yan. Kaya tansya-tansya lang tayo dahil wala naman tayong measuring spoon. Yan, pa-oyster. Sa oyster, 1 tablespoon lang, sakto na yan. Yan, para mas malasa. Oyster sauce, yan yung mga ginagamit sa mga restaurant, kaya masasarap yung mga luto nila. At yan, seasoning, liquid seasoning, kuntian lang natin dahil spicy yan. At may batang kakain, baka hindi kakayanin yung anghang, para lahat makakain. At ayan na, ilalagay na natin ang pansit bihon. Yan, kailangan medyo kumulo na yung natin, medyo kumulo na yung tubig natin bago natin ilagay yung pansit bihon. At ayan, takasan natin yung apoy para mas mabilis ma-absorb yung sabaw, yung tubig na nilagay natin. At yan naman ay nakababad na ang ating pansit, mabilis na yan. Pwede na naman diretso lagay na yung isang buo. Yan, na-drain na siya, na-absorb na. At na natin yung apoy. At ilagay natin yung ating vegetables. Yan, ang nilagay ko dyan, isang piraso lang na carrots, sakto lang yung laki. At kalahati ng cabbage, maliit lang na cabbage hinati ko. Tapos kalahati lang. Marami na yun. Kasi pag giniwa na yun, marami na yun. Akala mo lang maliit, pero dadami yan pagka na-slice mo na. Okay, halu-haluin lang natin. Ayan na, nagmumukha na siyang pansit. Yan. At titikman natin yung tigas ng ating pansit, kung sakto na sa tigas, kung luto na ba. Yan, nadampot nga tayo at kinamay ko na nga. Yun, saktong-sakto yung lasa. At nasarapan pa nga, umulit pa ng isa. Yan, ayos na. Konting patuyo na lang kasi medyo matubig pa siya. At para sumabay din yung luto ng ating gulay. Yan, para sakto lang yun. Dapat yung bago ilagay yung gulay, yung tubig natin dapat yung malapit ng matuyo. Siguro mga nasa 1/2 cup of water na lang natira, para masabay yung luto ng ating gulay habang na-absorb yung tubig at naluluto na rin yung ating gulay doon, para hindi siya masyadong nagtagal sa kawali. Kasi pag nagtagal yun, ma-overcook yung ating gulay at hindi na masarap. Sakto lang yan, parang half cook lang ang gulay natin dyan. Ayan na ang ating pansit. Ayan, pwede niyong gawin sa bahay nyo, napakadali lang lutuin. Matipid pa tayo kaysa bumili tayo sa labas. Yung iba ay ayos lang kasi approve naman ng iba. Yung tayo mga lang, wala tayong budget. Yan, tsatsaga tayo magluto ng sarili natin. At mas maganda dyan, save tayo. Kasi di natin alam, ang luto sa labas, di natin alam kung ano niluto yon o ano mga
naglalagay ng mga pampalasa dun. So, mas maganda pa rin yung sarili nating luto para safety tayo. Lahat ng kakain, yung buong pamilya natin safe. Safe na safe talaga. Garantisado yun. Kasi alam natin, dahil tayo mismo ang naglalagay ng pampalasa. Yan, at malinis. Konting-konti na lang yan. Ayan. Mukhang pansit na siya. Marami na rin siya. Good for 6 person na yan. 5 to 6 person na yan. Pang buong pamilya na. So, magkano lang nagagastos natin dyan. So, tipid na tipid tayo. Basta marunong lang tayo. Yan. Pansit bihon. Pampahaba ng buhay. Yan. Masarap yan. Pang palaman ng tinapay. Okay na. Kasali na natin.